Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Pasig Congressman Roman Romulo, Bulacan Congressman Danny Domingo, humarap sa ICI, humirit ng executive session. Mga opisyal ng DPWH sa Surigao del Norte, nasermonan ni Secretary Vince Dizon. Ilang tulay, natuklasang hindi pa rin tapos. Bureau of Customs, tiniyak na hindi maantala ang balikbayan boxes ng mga OFW ngayong holiday season. Sa MBC TV correspondents, lalaki kritikal matapos saksakin habang nanonood ng Christmas tree lighting event sa Calasiao, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Cherry Tigo, inanunsyo ang pamamaalam sa PVL matapos ang 11 taon. At sa showbiz pattern, aktres na si Kim Chiu nagsampa ng kasong qualified theft sa kapatid kaugnay ng issue sa negosyo. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Humarap na rin ngayong araw sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sina Pasig Congressman Roman Romulo at Bulacan 1st District Representative Danilo Domingo. Si Romulo pinagbigyan ang hirit na executive session pero pumayag din na isa publiko ang mga isusumiting affidavit sa ICI. Ang mga pinakahuling balita ihahatid live ni Giselle Ricafort. Giselle. Ms. Kay, pinagbigyan ng Independent Commission for Infrastructure yung hiling na executive session ni Pasig City Lone District Representative Roman Romulo. Ibig sabihin, hindi natungayan ng ating mga kababayan yung pagsalang sa hiling ng kongresista na idinawit ni Kirby Vizcaya sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Ni livestream lamang ng ICI yung mga yung panunumpa at ilang pagtatanong kay Romulo kung saan humiling na siya ng executive session na inaprubahan naman ng komisyon. Iginiit ng kongresista na may maling paggamit at pang-aabuso sa inisyong ILBO o Immigration Lookout Bulletin, lalo na sa SOCMED. Sabi naman ng kanyang abogado, posibleng malagay daw sa panganib yung buhay at kaligtasan ng kanyang kliyente sa mga ilalabas nitong impormasyon. Maaari rin anyang maling magamit ng publiko yung live stream para yurakan ang reputasyon ni Romulo, lalo pat wala daw silang kontrol dito. Pakinggan natin. On the ground that the disclosure of the information that will be provided by the good congressman at this point would potentially put the life and safety of an individual, particularly the good congressman's life and safety, in danger, Your Honors. Considering the nature of today's session and inquiry, the live stream of these proceedings, Your Honors, could be misused by members of the public to malign the reputation of the good congressman. Pumayag naman si Romulo na isa publiko yung isusumiti niyang affidavit sa Independent Commission dahil isaan niya itong public document. Idiniin ng kongresista na voluntaryo siyang humarap sa Independent Commission at wala siyang isinumiting liham na humihiling ng executive session na kanina niya lamang in-invoke sa komisyon. Sabi pa ni Romulo, dumalo siya sa pagdinig ng komisyon dahil nagdesisyon daw yung House Speaker na ito yung pinakamainam na venue para marinig yung panig ng mga idinadawit na kongresista sa flood control scandal. Pakinggan natin. Do you consent to distribute copies of your sworn statements and other exhibits to the public and other forms of mass media, including social media? With respect to the affidavit that will be required, I have no problem because that's a public document anyway. Do you confirm that you submitted to the Commission a letter requesting an executive session? In fact, I did not submit any letter. I voluntarily appeared here, and the reason for that
actually is first, the House members with the Speaker had decided that this is the best venue for us to be able to air our side. And personally, a couple of months ago, an ILBO was issued against me. And this ILBO is being misused and abused by many people. So hopefully, Ngayon lamang sumunod naman na sumalang sa pagdinig si Bulacan 1st District Representative Danilo Domingo na pinangalanan naman ni dating Public Works Bulacan Engineer Bryce Hernandez na kabilang di umano sa mga nagkaroon ng kickback mula sa mga infra projects sa lalawigan. Pinagbigyan din ng Independent Commission yung hiling na executive session ng mambabatas. Ayon sa kanyang abogado, grabe daw yung mga natatanggap na backlash ng kanyang kliyente sa kabila ng kawalan ng credible allegation. Magagamit din daw kasi yung anumang sasabihin nito sa pagdinig laban sa kanya at baka ma-misinterpret pa raw ng ating mga kababayan. Pakinggan natin. The good congressman could further be unduly prejudiced by live streaming these proceedings. Yes. Further, Your Honors, the hearings today, if live streamed, could cause undue pressure and influence on the pending investigations and pending cases involving the 1st District Jury Rig Office of Bulacan. For this, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle Ricafort, nag-uulat live mula sa tanggapan ng ICI sa Taguig City. Samantala, 252 mula sa 10,000 infrastructure projects. Mula 2016 hanggang ngayong taon ang lumalabas na ghost projects batay sa inisyal na inspeksyon ng Armed Forces of the Philippines. Hindi pa raw kasama rito ang higit 20,000 pang mga proyekto na patuloy pang sinisilip ng ahensya kasama ang Department of Public Works and Highways. Magbabalita si Rovic Manuel. Umabot sa 272 infrastructure projects ang natukoy bilang ghost projects sa bansa simula sa taong 2016 hanggang 2025. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, nadiskubre nila ang mga nakatenggang proyekto sa iba't ibang rehiyon matapos ang isinagawa nilang inspeksyon kasama ang Philippine National Police. Sa panayam ng DZRH kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, natukoy umano ng kasundaluhan ng naturang mga guni-guning proyekto mula sa 10,000 mga bineberipika sa buong Pilipinas. Bukod pa niya rito ang nasa 20,000 infrastructure projects na patuloy pang i-inspeksyonin sa kabuuang bilang na 30,000 projects. Around 30,000 projects that we need to inspect together with the PNP po. Together with PNP. 30,000? Opo, sir. Ang dami, 30,000. Nakakailan na po kayo? Around 10,000 po, sir. Nako, marami-rami pa pala. So yung 250 po na nadiskubre ng DPWH together with Armed Forces of the Philippines ay from 2016, tama po ba yan? Yes, sir. 2016 to present po, sir. Saan lugar po ito, Colonel? Saan ang concentration yan? Kalat-kalat na to, sir, kasi in tandem po kasi itong pag-inspeksyon natin para mabilis. Sabay-sabay na yan, sir, nationwide po. Ayon kay Colonel Padilla, lahat ng kanilang mga nadiskubring Ghost Flood Control Project report ay kanilang isinusumite naman sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nilinaw nito na ang AFP ay katuwang lamang ng Department of Public Works and Highways o DPWH at sila pa rin umano ang nangunguna sa inspeksyon. Sila lang aniya sa AFP ang nagpo-provide ng security at technical assistance sa proseso ng investigasyon upang matiyak ang transparency at walang bahid ng pang-aabuso. Linawin ko po dito, DPWH pa rin po ang nangunguna sa inspection. Sa AFP po, kami po ay accompanying force. So, ang ibig sabihin po nito, kami po ay nagpo-provide ng security, nagpo-provide din po kami ng technical assistance through our engineering brigades and battalions po, no? Nabatid na inatasan ng ICI ang AFP at PNP na magsagawa ng inspeksyon sa mga proyekto upang mapabilis ang investigasyon sa posibleng katiwalian sa maanomalyang flood control projects. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Inermo na ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang mga opisyal ng DPWH sa Surigao del Norte. Nadat na ng kalihim kasi ang hindi pa tapos ng mga tulay ng Maasin at Asinan sa bayan ng Pilar na noong 2021 pa sinimulang gawin at idiniklarang tapos na noong 2022. Hindi ako yung taong dapat inuloko nito. Kasi pag ako uminit ang ulo nito, ito yung nangyari kaya pakanan, ito na mangyayari sa inyo. Pag ginuloko na ako. What is really the reason? What is the reason? Why walang nagtatrabaho? Huwag ninyo akong lulukoy. Huwag gusto malaman niyo sila. Bakit walang nagtatrabaho ito? Dismayado rin si Dizon nang makitang ginagawa pa lamang ang flood control project sa barangay Tubutan del Carmen. Base sa ulat, 95% ng tapos ang proyekto, ngunit napag-alamang 35% pa lang ang nagagawa. Pinamamadali na ang pagtatapos sa mga proyekto at iniimbestigahan na ang sanhi ng delay. Umapela sa Senado ng karagdagang pondo na 44 billion pesos ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa buong bansa para sa maayos na paghahatid ng serbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Hinain ng mga lider na damay ang kanilang mga proyekto sa ginagawang paglilinis ng DPWH o sa DPWH. Ang buong detalye alamin sa ulat ni Dustin Bayo. Humiling na mas malaking suporta ang grupo ng mga local government unit ng bansa sa Senado para sa pagpapalakas ng kanilang mga serbisyo sa kanilang komunidad. Sa panayam sa DZRH kay Quirino Governor Dakila Carlo Cua na siyang presidente ng Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP ay mapela ito kasama ng ilang pinuno ng mga municipality, barangay at city mayors ng abot sa 44 billion pesos bilang pondo sa Local Government Support Fund o LGSF. Ito ay bunsod umano sa paglilinis ng DPWH sa kanilang kagawaran dulot ang flood control scandal kung kaya bumabagal din daw ang mga konstruksyon sa mga LGU. Bumagal po yung kanilang mga construction at build. So sinabi po namin, baka pwede naman lalo na yung maliliit na construction projects, madagdagan ng support ang mga LGUs para lalo din po tayong makabigay ng sapat na serbisyo sa ating mga komunidad through the LGUs naman po. Ang hiniling na 44 billion pesos na pondo ay magagamit para sa 82 na probinsya na mayroong 150 hanggang 1,400 na munisipalidad at 42,000 barangays. Hindi po itong gamitin sa mga nasalanta ng bagyo. Yung mga nasirang mga kalsada o nasirang mga building, pwede rin itong gamitin sa mga health programs, pwede pong ito pang puno ng mga classroom, o maliliit po na projects, mga ospital, mga eskwelahan, at marami pa pong iba. Nagpayag naman ng suporta rito ang mga senador na ayon kay Governor Cua ay nakapaghain na rin ng panukala kagabi si Senator Sherwin Gatchalian para rito. Ilan sa nilalaman ng apela ng ULAP ay ang pagtaas ng alokasyon para sa LGSF, pagpapalawig ng mga infra projects, pagkakaroon ng program para sa rehab at reconstruction at ang patay na fund distribution lalo na sa mga disaster-prone areas. Bago nito nagpayag na rin daw ng suporta si Pangulong Bongbong Marcos sa naturang apela na titingnan pa kung ito ay makikita sa ipapasang 2026 national budget. Samantala ayon sa grupo ay bagaman handa ito makipagtulungan sa DPWH para sa pagpapagawa ng infra projects, malaga rin daw nakabahagi ito sa identification at monitoring ng mga proyekto upang masiguro na hindi ito magiging isang ghost project. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli naman pinag-aaralan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang kanilang Complete Disability Discharge Policy matapos kondinahin ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay ito ng kaso ni Army Captain Jerome Hacuba na nanganganib na ma-discharge sa serbisyo matapos mapuruhan ang mata nito sa isang operasyon noong 2016. Naritong ulat ni Edniel Parosa. Gumulong na ang comprehensive review ng militar sa Complete Disability Discharge o CDD policy matapos ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of National Defense para sa kaukulang pag-amienda sa patakarang tinawag ng Commander-in-Chief na tila hindi makatarungan. Ginawa ni PBBM ang pahayag ng mag-viral ang pamaalam sa serbisyo ni Army Captain Jerome Hacuba
na tinamaan ng mata sa gitna ng operasyon noong 2016. Pero pagilinaw ni Padilla sa Camp Aguinaldo, hindi pa naman nabibigyan ng discharge order si Jacuba. Bagay na dadaan daw sa pag-aaral at rekomendasyon ng isang board. Sabi ni Padilla, binisita ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. si Jacuba. Makaraang atasan ni Marcos Jr. na bigyan ng spot promotion. So we are closely coordinating with the Department of National Defense and we are conducting a comprehensive review nitong existing CDD policy natin to ensure that no wounded or disabled personnel are left out, especially if nakuha nila ito because of it's in line of duty. Sa bahagi ng pulisya, nagbigay rin ng direktiba si Acting PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na simulan ng audit at tanggalin ang mga outdated na umanong probisyon sa Disability Discharge Procedure. Partikular itong utos si Nartatis sa PNP Health Service at Directorate for Personnel and Records Management Office. Batay sa Section 73 ng DLG Act of 1990, maaari nang iretiro sa serbisyo ang mga pulis na magkakaroon ng permanent physical disability sa gitna ng kanilang duty. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, posibleng makalaya na ang siyam na Filipino crew ng MV Eternity Sea na binihag ng grupong Houthi. Ayon sa Department of Foreign Affairs, natanggap nilang impormasyon mula sa mga otoridad ng Sultanate of Oman na tumutulong para sa ligtas na pagpapalaya ng mga tripulanteng Pinoy. Bagamat walang ibinigay na eksaktong petsa, nakatakdang ilipat ang siyam mula Sanaa, Yemen, patungong Muscat, Oman bilang bahagi ng repatriation process. Tiniyak ng Philippine Embassy sa Muscat at ng Migrant Workers Office na handa na sila para sa agarang pag-uwi ng mga seafarer sa Pilipinas. Matatandaang hinostage ang siyam matapos lumubog ang MV Eternity Sea dahil sa drone attack ng mga rebelde noong Hulyo sa Red Sea. Sa 22 crew ng barko, 21 dito ay Pilipino, 8 ang nasagip, 3 ang nasawi at 1 ang nananatiling nawawala. Sa mundo ng volleyball, inanunsyo na ng Cherry Tigo Crossovers ang kanilang pag-alis sa PVL matapos ang mahigit 1 dekada sa Filipino volleyball. Sa isang mensahe, nagpasalamat ang kupunan sa liga, staff at fans na tinawag nilang soul of the team. Magbabalita si Millie Borja. Matapos ang 11 taon sa Philippine volleyball scene, tuluyan ang nagdisband ng Cherry Tigo Crossovers. Inanunsyo ng kupunan ang kanilang pag-alis sa PVL noong Martes, ilang linggo matapos ang kanilang 10th place finish sa 2025 PVL Reinforced Conference. Pumasok ang Cherry Tigo sa Premier Volleyball League noong 2020 at agad na nagmarka sa kasaysayan ng talunin ng Creamline para sa kampyonato ng 2021 Open Conference, ang unang titulo ng liga bilang isang professional league. Gayunman, hirap nang makabalik sa podium ang kupunan sa mga sumunod na taon. Umabot sila sa finals ng PVL On Tour, ngunit nabigo kontra PLDT. Natapos sila sa ika-4 na pwesto sa Invitational Conference bago hindi makaabot sa playoffs ng Reinforced Conference. Sa kanilang pag-alis, lahat ng players ng Cherry Tigo ay naging free agents, kabilang sa roster sina Ara Galang, Abby Maraño, Maylin Paat, Jen Yerva, Ces Robles at Pauline Gaston. Sa huli, nagpasalamat ang kupunan sa liga, sponsors, staff at fans na tinawag nilang soul of the team. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. BOC o Bureau of Customs tiniyak na makakarating ngayong Kapaskuhan ang balikbayan boxes mula sa mga OFWs. Sa MBC TV Global, panibagong peace talk isinusulong ng Amerika para sa Russia at Ukraine. At sa showbiz spotted Miss Universe 3rd runner-up at Tisa Manalo, masaya sa kanyang engrandeng homecoming parade. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, good news, ngayong Kapaskuhan, itinatag ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang Balikbayan Action Center na siyang magtitiyak na lahat ng balikbayan packages mula sa mga overseas Filipino workers ay makakarating ng ligtas at mabilis sa kani-kanilang mga pamilya. Magbabalita si Boy Gonzales. Tiniyak ng Bureau of Customs na maayos at makakarating sa mga pamilya ang lahat ng balikbayan boxes na ipinadadala ng overseas Filipino workers ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, inatasan na niya ang lahat ng tauhan ng BOC na siguruhin walang magiging aberya sa pagproseso at pagluwas ng mga balikbayan boxes. Pinabibilis din umano ng ahensya ang pagproseso ng mga nakapending na shipment upang agad itong maiatid sa mga pamilya ng OFW. Bawat balikbayan box ay tinututukan ng bagong tatag na Balikbayan Action Center o BAC na binuo ni Nepomuceno para masiguro ang maayos na pangangalaga sa mga kargamento at maiwasan ang anumang problema. Ang BAC rin ang tatanggap ng mga reklamo mula sa pamilya ng OFW, kabilang ang mga iso sa sirang padala, mabagal na delivery o nawawalang kahon. Batay sa datos ng BOC, humigit kumulang sa 1,000 container van na naglalaman ng mahigit sa 400 at 60,000 balikbayan boxes ang dumarating sa bansa bawat buwan. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ikinampanya ngayon sa Kamara ang panukalang batas na Food Waste Reduction Act bilang tugon sa involuntary hunger na dinaranas ng milyon-milyon nating mga kababayan. Sa ilalim ng panukala, magtatatag ng isang accredited food bank na siyang tatanggap ng mga sobrang pagkain mula sa mga establishmento at ipapamahagi ito sa taong bayan. Ang mga detalye sa report ni Milky Rigunan. Isinusulong sa Kamara ang panukalang batas na bubuo ng mekanismo para mabawasan ang nakararanas ng involuntary hunger sa bansa. Nakapaloob ito sa House Bill 2196 o Food Waste Reduction Act ni Representative Brian Poe ng FPJ Bayanihan Party List dahil milyong-milyong Pilipino anya ang patuloy pa rin nakararanas ng involuntary hunger kahit napakaraming pagkaing maaari pang kainin ang itinatapon lamang araw-araw. Sa bill ni Poe, magkakaroon ng isang pambansang sistema na mag-uutos sa mga food manufacturers, supermarkets, restaurants, hotels at culinary schools na isegregate ang kanilang edible surplus at ibigay sa mga accredited food bank. Ang mga donasyong pagkain ay dadaan sa inspeksyon ng local health official bago ito ipamahagi sa food banks para sa kaligtasan laban sa food poisoning. Kailangan din may koordinasyon ang Department of Social Welfare and Development at local government units bago ito ipamahagi. Sa datos ng Social Weather Station, tinatayang isa sa bawat 5 pamilyang Pilipino ang nakararanas ng involuntary hunger. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinanukala naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na tuluyan ng ipagbawal ang mga politiko sa mga programa na may kinalaman sa bigayan ng ayuda. Politiko man o kinatawan nito at maging mga karatula na may kinalaman dito at sa branding nito ay mahigpit na ipagbabawal upang hindi umano magamit sa pamumulitika. Tinutukan niya ni Raymond Dadpaas. Panahon na upang ipagbawal ang mga politiko sa bigayan ng ayuda, lalo na ang distribution ng cash assistance. Ito ang kabilang sa panukala ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa period of amendment sa 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Paraan ito upang maiwasan ang pamumulitika sa tuwing bigayan ng ayuda. Sa pagtalakay ng mga amyenda sa 2026 budget bill, nagmungkay si Lacson ng provision upang mailayo sa partisan politics ang mga programang pangkalinga ng pamahalaan. Para kay Lacson, wala dapat puwang ang political exploitation at manipulation ng mga programa ng gobyerno, lalo na kung ang mga tatanggap nito ay naghihirap na.
Itinuturing nitong ang pamumulitika sa bigayan ng ayuda hindi lang makatarungan, kundi ito rin ay hindi makatao o unjust at inhumane. Ayon sa bagong probisyon ni Lacson, walang nakaupong opisyal, kandidato, politiko kanilang kinatawan ng kasama o makikisa sa bigayan ng cash assistance at wala ding political signage, branding o paraphernalia na nakadisplay sa distribution area. Nakasaad din ng sinumang personnel o tauhan ng DSWD na papayag o magpapaintulot sa anumang ganitong uri ng pakikialam ay parurusahan ng administratibong kaso at sa ilalim ng umiiral na civil service rules. Sa mga nakalipas na taon, lalo na sa panahon ng eleksyon ay laging pinangunahan ng mga politiko kasama ng ilang senador ang bigayan ng ayuda. Ang iba ay animoy pinalalabas na galing sa kanilang ayuda mula sa pamahalaan, partikular na sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating lagay ng panahon, amihan at ITCZ pa rin ang kasalukuyang nakakaapekto sa bansa na magdadala ng mga pag-ulan. Makakaranas ng ilang pag-ulan ng Cagayan Valley, Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, kasama na ang Aurora dulot ng hanging amihan. Maaari rin itong magdulot ng kalat-kalat pero mahinang ulan sa Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Cordillera at Central Luzon. Habang ang ITCZ naman ay magdudulot ng ulan at thunderstorms sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Samantala, nasa labas pa rin ang binabantayang low pressure area o LPA na may mataas na tsansa na maging isang bagyo. Inaasahang papasok ito ng PAR ngayong araw at bibigyan ng local name na Bagyong Wilma kung maging isa itong ganap na bagyo. Ayon sa Pag-asa, nakikita ang landfall scenario nito sa Eastern Visayas o Caraga Region sa darating na weekend at makakaapekto sa Visayas at Mindanao. Kapag may tiyaga, may nilaga. Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Ilan lang ito sa mga kasabihan sa atin ng ating mga magulang na naging malaking tulong sa paraan natin ng pagdedesisyon sa buhay. May uugnay rin ito sa isang teorya na madalas sinasabi na ang mga nangyayari sa atin ay konektado sa isa't isa. Gaano man kaliit ang naging simula nito. Kaya naman, alamin na this, ano nga ba ang paliwanag sa likod ng butterfly effect? Ang butterfly effect ay isang teorya na nagmula sa konsepto ng chaos theory. Ipinahihiwatig nito kung paano ang isang maliit na pagbabago sa isang sistema ay maaaring maghatid ng isang napakalaking epekto kalaunan. Halimbawang paliwanag ng meteorologist na si Edward Lorenz ang bumuo ng konsepto na ito noong 1960s mula sa isang kwento. Ang pagkumpas umano ng pakpak ng isang paru-paro mula sa Brazil ay marahil makapagpabago ng air current at maging sanhi ng pagkakaroon ng bagyo sa Texas. Pwede rin na ang hindi mo pagpulot sa nalaglag na bubog ay kalaunay magdudulot ng aksidente sa kalsada. Ang kaunting pagkalit mo sa pagbiyahe at makakatabi ng isang tao sa jeep o LRT ay ang tao pala na makakatuluyan mo. Ang teoryang ito ay isang metaphor na nagpapakita kung paano ang isang maliit na desisyon o kaganapan ay posibleng magresulta sa malaking pagbabago sa ating panahon, buhay o maging sa ating kasaysayan. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Muling nagtungo naman sa Russia si US Special Envoy Steve Witkoff para makipagpulong kay Russian President Vladimir Putin ukol sa peace deal na maaaring tatapos na sa sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galangi. Balita mula sa Russia, nakipagpulong si Russian President Vladimir Putin kay US President Special Envoy Steve Witkoff para muling simulan ang negosasyon ukol sa usaping pangkapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ngunit bago pa man magsimula ang pagpupulong, una na kagad binalaan ni Putin ang mga bansa sa Europa na hindi nila umano kakayanin ang puwersa ng Russia kung sakaling maghamon man ito ng digmaan.
Yan ay matapos tutulan ng European powers ang inihaing 28-point peace plan ng Amerika na anila ay malaking problema para sa Ukraine at mga bansa sa Europa. Sa ngayon ay wala pang detalye ukol sa resulta ng pagpupulong pero pagsisiguro ni Witkoff ay naging maganda umano ang naging usapan nila ng Russian leader. Samantala, balita naman mula sa Brazil, nagulat ang marami ng biglang akyatin ng 19-year-old na lalaki ang 6 na metrong safety fence para puntahan at malapitan ng mga leyon sa Arruda Camara Zoo Botanical Park. Nakakuhanan pa ang mga pangyayari na mismo ang mga leyon na ang umaabot sa lalaki na kalaunay nahulog rin mula sa puno at sabay lapain ang binata. Bagay na siya rin naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayon sa ulat, may problema umano sa pag-iisip ang lalaki habang para naman sa mga otoridad ng zoo ay hindi pa umano kailanman nagpakita ng aggressive behavior ang mga leon bukod sa nangyaring insidente. Sa iba pang balita, kasado na sa December 10 sa Australia ang pag-ban sa mga teenagers sa paggamit ng social media. Kung saan ayon sa gobyerno ng Australia, ito raw umanong nakikita nilang solusyon para maprotektahan ng mga kabataan mula sa mga harmful content at online predators na nagkalat sa social media. Patuloy naman ang apela ng ilang mga kabataan na harangin ang naturang panukala na anila ay mas magdudulot umano ng panganib sa kanila. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halos 2 linggo matapos makipagpuksaan sa 74th Miss Universe. Ito, makipagpuksaan. Mainit na sinalubong ng mga tagahanga ang Pinay Beauty Queen na si Atisa Manalo. Ang hiyawan at mainit na pagtanggap sa isinagawang homecoming parade para kay Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo sa report ni Showbiz Angel. Tunay nga namang siya ang panalo sa puso ng bawat Pilipino. Damang-damayan ni Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo matapos ang kanyang homecoming parade kahapon. Mula Maynila, hanggang Mall of Asia sa Pasay. Mainit na sinalubong ng mga tagahanga ang binansagang pambansang Manika na tubong Quezon Province. Singa ni Atisa, "My heart is full" at labis ang pasalamat sa mga nakiisa sa kanyang Thanksgiving journey matapos ang laban sa presiyosong pageant noong nakaraang buwan sa Thailand. Na siya rin daw pagtatapos ng kanyang pageant journey after 18 years. Ang Mexican beauty queen na si Fatima Bosch ang itinanghal na Miss Universe 2025 at para sa ika-75 edisyon ng Miss U next year, Puerto Rico ang host country. Abangan sa aming pagbabalik, 34 na drug suspects arestado ng Cordillera PNP. Higit 51.7 million pesos na halaga ng illegal na droga nasabat. Sa MBC TV Sports, tennis star Alex Ayala at Alas Pilipinas Brian Bagunas itinalagang flag bearers para sa 2025 Southeast Asian Games. At sa experts' opinion, matatandang pusa. Sagot nga ba sa pagtuklas ng lunas laban sa Alzheimer's disease? Yan at marami pang iba dito lamang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan na hindi masaya ang salubong ng Pasko ng isang lalaki sa Kalasyaw, Pangasinan matapos itong saksakin sa leeg habang nanunood ng tree lighting. Ang biktima kritikal ang kalagayan sa loob ng ospital. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group.
Patuloy pang inoobserban sa paggamutan sa Dagupan City ang biktima, ang 20 taong gulang na laborer, may live-in partner at residente ng poblasyon East Calasiao, Pangasinan. Batay sa ulat ni Calasiao Chief of Police Lieutenant Colonel Ferdinand Lopez, alas 8 ng gabi, kasama ng biktima ang minor de edad niyang pinsan at habang sila ay nanonood ng mga firecrackers sa pagpapailaw ng higanting Christmas tree sa plaza, nilapitan sila ng suspect na dati umano niyang kaalitan. Nagkaroon ng mainit ang pagtatalo ang dalawa hanggang sa naglabas ng patalimang suspek at kinupakan ng saksak sa leeg ang biktima, saka mabilis itong tumakas. Habang dinadala naman sa paggamutan ng biktima, pinangalanan ng suspek na siya ngayon pinaghahanap ng mga otoridad habang inihaanda ang kaukulang kaso laban dito. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Cordillera, higit sa 51.7 milyong piso ang naganang illegal na droga ang nasamsam at 34 naman ng drug personalities ang natimbog sa isang buwang pinaigting na anti-illegal drug operations ng mga otoridad sa Cordillera. Batay sa report ng Regional Operations Division ng Police Area Office Cordillera Administrative Region, 70 anti-drug operations ang naipatupad nitong buwan ng Nobyembre. Kinabibilangan ito ng 45 marijuana eradication operation, 15 bypass operations, 6 na implementasyon ng search warrant, 2 service ng warrant of arrest, 1 police response at checkpoint. Nagresulta ang operasyon sa pagkakakumpiska ng 161,600 fully grown marijuana plants, 150,678 gramo ng tuyong dahon at fruiting tops ng marijuana, 200 marijuana seedlings, 189.54 na gramo ng shabu na may kabuang standard drug price na 51,700,680 pesos. Sa 34 na individual naman na naaresto, 11 ang high value individuals at 23 street level individuals. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagtapos si Diosdado Evangelista, 72 anyos ng kanyang license agriculture sa Central Philippine State University Candoni Campus sa bayan ng Candoni, Negros Occidental. Unang nagtapos na noong 2023 at the age of 69 si Evangelista. Subalit hindi pinalad sa eksaminasyon at ngayon 72 years old na. Ito isa sa ganap ng license agriculturist. Ayon kay Evangelista, ang kanyang remarkable achievements hindi lamang personal victory, subalit ito ay inspirasyon sa lahat ng mga estudyante na hindi hadlang sa kanilang pangarap ang anumang life challenges. Bilang estudyante ng CPSU Candoni Campus, ipinakita nito ang patience, perseverance at unwavering kahit na sa kanyang age gap sa ibang mga estudyante. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot sa halos 800,000 pesos ang kabuuang halaga ng illegal na droga na nasamsam ng Police Regional Office 11 o PR11 sa sunod-sunod na operasyon mula alas 6 ng umaga ng Disyembre 2 hanggang alas 6 ng umaga ng Disyembre 3, 2025. Ayon sa PR11, nagsagawa ang mga operatiba ng 6 na anti-illegal drug operations na nagresulta sa pag-aresto ng 6 katao. Nakumpiska sa operasyon ang 62.87 grams ng shabu, 3,100 grams na pinatuyong dahon na marijuana. Ang kabuuang standard drug price ng mga nakumpiskang droga ay umabot sa 799,516. Pinuri naman ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete, Acting Regional Director ng PRO11, ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon at sinasabing mapapatuloy ang walang humpay na kampanya ng kapulisan kontra illegal na droga sa Rehiyon 11. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Biyernes, ika-5 ng Disyembre 2025, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, makakabili na sa halagang 20 pesos na bigas na matatagpuan ito sa harapan mismo ng gusali ng Pamalandungsod ng Balanga. Ang mga priority na makakabili, ang mga tagalungsod ng Balanga, nakabilang sa senior citizen, person with disabilities, women group, solo parents at disadvantaged families. Ang programang ito ay bahagi ng serbisyong mapagkalinga ng pamalang lungsod sa pangunguna ni Mayor Raquel at Vice Mayor Francis Garcia at sangguniang panlunsod sa pakipagtulungan na rin ng NFA at FTI.
Kaya naman hinihikayat ang mga nabanggit na priority na sila ay magpunta lamang para makabili na nasabing murang halaga na malaking tulong ito sa kanilang pamilya, lalo pa ngayon, mataas ang bilihin. Para sa MBC TV Network News, RH37, Dani Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinagdiriwang dito sa probinsya ang AIDS Day 2025 sa tema na Overcoming Disruption, Transforming the AIDS Response. Binigyan din ng HIV hindi lamang medical concern ngunit isang moral, ethical at public health duty. Si Dr. Ezekiel Valera, Vice Chair ng Northeast Summer HIV/AIDS, umapila naman sa lahat na maging bahagi ng kampanya na masiguro ng Northeast Summer maging isang modelo ng tinatawag na inclusive health at compassionate. Binigyan din naman ni Dr. Joseph Stanislao, Chief ng Northeast Summer Provincial Hospital, na layunin ng aktibidad ng pagkakaroon ng awareness at mapalakas ng suporta sa mga tao na may sakit na HIV at may tamang stigma at misinformation. Sa kasalukuyan, marami na ang nagpapatest. Nang ibig sabihin, marami na raw ang aware at mas pinipili ang kahalagahan ng mabuhay. Isinagawa ang candlelight ceremony bilang paggalang sa mga namatay dahil sa nasabing sakit at simbolo ng pagbibigay pag-asa sa mga nabubuhay sa nasabing sakit. Kabilang sa mga dumalo sa nasabing aktibidad, ang Northern Samar Provincial Hospital, Department of Health, DILG, PhilHealth, District Hospitals at Northern Samar Police Provincial Office. Sa kasalukuyan, ayon sa report ng Provincial Government ng Northern Samar, ang lalawigan ay may 3 HIV treatment hubs. Ang Northern Samar Provincial Hospital Pagsarigan Clinic, ito ang pinakauna na HIV treatment hub sa lalawigan, ang Allen at Lawang District Hospitals. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa ang Alzheimer's disease sa kinakatakutang sakit ng isang tao na kadalasang posibleng makuha habang tayo ay tumatanda. Hindi lamang dahil sa pangamba na makalimutan ang ating mga mahal sa buhay, kundi dahil hanggang ngayon ay wala pa ring mabisang lunas para dito. Kaya naman malaking balita para sa larangan ng medisina na matuklasan na maaari palang makatulong ang mga matatandang pusa para solusyonan ang sakit na ito. Kung bakit, alamin sa Expert's Opinion Report ni Rovic Manuel. Tinatayang higit 10 milyong katao sa buong mundo ang nagkakaroon ng Alzheimer's disease kada taon. Base yan sa annual report na inilalabas ng Alzheimer's Association. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa ring natutuklasang pinakamabisang gamot para bigyang lunas ang sakit na ito. Kaya naman sa isang pag-aaral na isinagawa ng veterinarian na si Robert McKitchen mula sa University of Edinburgh, natuklasan nito na may pagkakatulad pala ang utak ng mga matatandang pusa na may demensya sa mga taong may Alzheimer's disease. Aniya, maaaring maging mahusay na modelo ang mga naturang fur baby para sa pag-aaral ng nasabing sakit at makalikha ng gamot pangontra dito. Natuklasan kasi na may cellular rin sa utak ang pusa na tinatawag na microglia at astrocytes. Ang microglia ay ang tagalinis ng utak, habang ang astrocytes naman ang taga-suporta ng ating neurons para mas maging maayos ang daloy ng nutrients sa ating katawan. Bagamat layunin nilang tumulong sa paglilinis ng utak, maaari rin silang makapinsala kapag hindi nila naalis ng maayos ang tinatawag na amyloid plaques, ang protina na naiipon sa utak na siyang nagiging sanhi ng Alzheimer's na ito. Kasalukuyan nang isinasagawa pa ng grupo ni McKitchen ang eksperimento na aniya maaaring maging breakthrough sa Alzheimer's treatment ng tao at maging para na rin sa kalusugan ng mga hayop. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinangalanan na sina Alex Ayala at Brian Bagunas bilang flag bearers ng Pilipinas para sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. Bibitbitin nila ang bandila ng bansa sa opening ceremony sa December 9 kasama ang mahigit 200 delegates na sasabak sa kompetisyon. Naritong report ni Millie Borja.
Napili sina tennis star Alex Iyala at volleyball standout Brian Bagunas bilang mga flag bearer ng Pilipinas sa Southeast Asian Games sa Thailand ngayong Disyembre. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino, ang dalawa ay hindi lang popular, kundi nagkaroon din ng malaking epekto sa kanilang sports sa pandaigdigang etablado. Magugunitang umangat si Iyala sa career high world number 50 sa Women's Tennis Association rankings noong 2025, kasama ang ilang panalo kontra top 5 players. Habang si Bagunas naman ay nagpasiklab para sa Alas Pilipinas sa 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship, kabilang ang makasaysayang panalo laban sa Egypt at mahigpit na laban kontra Iran. Pangungunahan ni Iyala at Bagunas ang mahigit 200 delegates ng bansa sa opening ceremony sa Bangkok, Thailand sa December 9. May kabuang higit 1,200 atlet ang lalahok para sa Pilipinas. Target Iyala ang gold medal sa women's singles kung saan kabilang siya at si Indonesian Janice Tijen sa pinakamataas na ranggong tennis players sa rehiyon. Huling nanalo ng ginto ang Pilipinas sa naturang event noon pang taong 1999. Samantala, patuloy ang training ng alas sa Taiwan bilang paghahanda sa 4 na dekadang paghahari ng Indonesia at Thailand sa men's volleyball. Huli itong nakakuha ng medalya noong 2019 pa nang nasungkit ang silver sa Manila Games. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, idinaan na sa legal na hakbang ng aktres na si Kim Chiu ang issue sa pagitan nila ng kapatid na si Lakambini. At komedyanteng si Ate Gay muling isinugod sa ospital. Ang kasong isinampa ng pamilya o kapamilya star at dahilan ng pagka-confine ng kilalang impersonator na ni superstar Nora Honor sa report ni Showbiz Angel. Personal na nagsampa ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office ang aktres na si Kim Chiu laban sa kanyang kapatid na si Lakambini Chiu. Kasong qualified theft ang inihain ng kapamilya star laban sa kanyang ate, kaugnay ng nawawalang pera sa kanilang negosyo. Sa inilabas ng pahayag ni Kim sa pamamagitan ng talent management na Star Magic, masakita niya para sa aktres ang nangyayari sa kanilang magkapatid. Ngunit makalipas ang ilang buwang internal review at maingat na pagpapasya ay kinailangan na raw niyang idaan sa legal na hakbang ang mga bagay, hindi lamang para maprotektahan ang itinayong kumpanya, kundi maging ang kabuhayan ng mga nagtatrabaho para sa kanila. Magunita na buwan ng Agosto nang maging laman din ng mga balita ang pag-unfollow sa Instagram ni Kim at Lakam sa isa't isa na nagsimula ng mga haka-haka na posibleng may kinaharap na issue ang magkapatid. Samantala, sa iba pa ang balita, muli namang nakakonfine ang komedyanteng si Ate Gay o Hil Aducal Morales. Sa post ng kilalang impersonator ni superstar Nora Honor, isinugod siya sa ospital matapos makaranas ng side effects mula sa kanyang cancer treatment. Pagdedetalye ng stand-up comedian dahil anya sa dami ng singaw ay hindi siya makakain. Kung matatandaan noon lang November 27, ibinahagi ni Ate Gay na graduate na siya sa 35 araw na radiation at chemotherapy para sa kanyang stage 4 cancer. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Pero bago tayo magpaalam, mayroon na lamang tayong 22 days, 22 araw bago magpasko. Sa ngalan po ni Yuel Reyes, ako po si Karen Oyon. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.